My God, I hate drugs. To do that, I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na umaga sa ating lahat. Ako po, si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality, and for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, sino magtatanong? Si Senator De La Rosa? Okay. Gusto ko si Mabs magtanong. Ay, Mab, magtanong ka, Mab. Ma'am, special request. Magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip, no? Dahil natanong mo na lahat doon pa. Meron. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and Yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes, it may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. May effect ito. Alam naman ng Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay jihadista. Nakikita lang, pag binubugbog ka palagi, parang Fernando Po Jr. ba? Di ba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Amor? Hello. Hi, sir. Yes. Sir, what do you think are the achievements na nagawa po ninyo the past years that you're in the Senate that should convince voters to vote for you this time for your re-election, sir? Well, alam mo, ang gauge ng performance ng senador, hindi naman doon sa pamibigay ng mga programa sa mga taong bayan dahil hindi mo naman trabaho yan. Dapat ang gauge ng performance ng senador ay paano siya gumawa ng batas. So pagdating naman sa batas, paggawa ng batas, dapat ang gauge dyan kung ano mga batas na sponsor mo na nagiging batas. Kasi kung sabihin mo author lang, I can be an author to all the bills that is being passed in the Senate. Pero kung ang pinakamahirap kasi dyan, yung sponsor ka because you will be the one defending the bill, you will be the one debating for it. So sa awa ng Diyos, may napalusot naman tayo ng mga batas. Although yung iba hindi pa nakalusot dahil nga very stiff yung opposition, medyo matagal tayo makalusot yung ating mga measures na in-sponsor. But for the record, meron naman tayong nagawa rin. Number one, yung PNP, BJMP, BAP, Bucor Height Equality Bill, napalusot natin yan. Yung BAP, Bureau of Fire Modernization Program, napalusot natin yan, naging batas na yan. Yung Anti-Terror Bill, co-sponsor tayo doon, Anti-Terrorism Act. Co-sponsor tayo doon, we help in the passage of that law. So far, yun lang ang sabi ko sa inyo. Yung mga pending ko pa na medyo mabibigat, yung restoration of death penalty for high-level drug traffickers, ay medyo hirap ako dyan. Pero rest assured, hindi ako hihinto dyan. Ipaglalaban ko pa rin yan in the next Congress kung ako sisortihin. At yung pagbabalik ng mandatory ROTC. Dahil kailangan talaga natin yan ngayon, lalong-lalo na yung nagbabadya na threat sa West Philippine Sea, kailangan natin ng malakas na reserves. And the only way that we can have a reserve that can be mobilized anytime is through ROTC. So, yan ang dalawang pa-priority natin na ipapile ulit kung tayo mananalo. Okay, Ms. Mara?
And Sir, Mara Cepeda from Singapore Straits Times. Yes. So you're the subject of an ICC investigation, and these allegations are also being discussed now by your colleagues in the House of Representatives, Quadcom. How do you think, sir, these investigations will affect your senatorial run? And tingin niyo po ba, sir, ay offshoot din po ito, or epekto po ito ng kawalan ng alyansa between President Marcos and the Dutertes? Well, alam naman natin what's behind all these investigations. They form part of a grand demolition job against us, the Duterte and the allies of Duterte. So, I leave it up to the people. The people know very well what is the real score. So, ang taong bayan na mag-decide kung talaga bang totoo yan o hindi, then makita natin yan sa magiging resulta ng election. Kung sila naniniwala na si Bato ay masamang tao, then please, by all means, do not vote for me. Huwag niyo ako iboto. Pero kung kayo naniniwala na si Bato ay matino na tao at sinusugal ang kanyang buhay para labanan ang droga at kriminalidad, para may salba ang kinabukasan ng kabataan, then please help me do that. Because I am going to do that. I'm going to risk my life. I'm going to risk my career, my personal life para dyan sa laban na yan. Hindi po ako atras. Kasi yung pag-launch namin ng war on drugs ni President Duterte, hindi naman yung ginawa namin para kami yumaman, para kami magkapera. Ginawa namin yun para maisalba ang kinabukasan ng ating kabataan. Dahil talamak na talagang droga. Ngayon, look, what is happening right now? Bumabalik na naman sila. Oh, mga bata, nawawala. Na nakikidnap. Wala tayong balita kung nasaan yung mga bata na yan. So, hayaan ba natin yan na palagi na lang ganun? We have to continue on doing what is good for this country. Huwag natin hayaan yung mga kriminal na yan. At ngayon, may mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging... ang tatapang na nila ngayon, magpapayal lang si COC. Mga drug lord, ha? Noong panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Ngayon, nagpapayal lang naman na si COC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katanga ang mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? So, ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba? Kaya labanan natin yan. Sir, for the future of our children. My God, I hate drugs. Naghain naman ang kanyang Certificate of Candidacy si self-confessed drug lord Roland Kerwin Espinosa upang tumakbo bilang mayor ng Albuera, Leyte. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera mayor na si Ronaldo Espinosa. Nasangkot ang mag-ama sa illegal drug trade sa Eastern Visayas noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sumuko si Ronaldo sa mga otoridad noong 2016 ngunit napatay sa loob ng kanyang kulungan. Ayon kay Kerwin, tatakbo siya upang tulungan ang mga inapi anuman ang kanilang estado o kalagayan sa buhay. Ganiha pa wala pa ko'y kaon pero nabusog ko sa kainit. Di kainit sa adlaw, kainit sa inyong suporta diri kanamo.